Ang nangyari, hinayaan niya yung kanyang mga alyado na siraan si Vice President Inday Sara Duterte, yurakan ng pagkatao, akusahan ng kung ano-ano na wala namang basehan at katotohanan. Dahil nga gusto nilang kontrolin ang gobyerno beyond the 6-year term na kung saan doon lamang sila hinalal ng Pilipino. Kaya uulitin ko, Joe. Kayo raw ho ay eto diretsahan na tayo kasi no holds barred naman na tayo. May mga agam-agam kasi na yung daw pagsali-sali ninyo sa dito nga sa laban na ito, Maisog, DDS, Duterte na laban na ito, prior to that po ba ay meron daw kayong mga intention talaga na tumakbo ng sa larangan ng politika? So with that, in line to that, ang tanong po natin dito ay paano ba nagsimula ang pagtakbo ninyo at ano ba yung naging proseso or decision making ng process nito? Kasi may mga ganong agam-agam na dati ay prior to that meron na kayong plano daw. Sige po, attorney. Yung hakbang ng Maisog, Joe, is a spontaneous gathering of like-minded Filipinos who were opposing back then, the hot issue that we were opposing then, yung hakbang na baguhin ang ating saligang batas sa pamamagitan ng Peking People's Initiative. Kaya nagsama-sama yung mga pare-parehong may prinsipyo na labanan. Itong Peking at Huwad na Charter Change at People's Initiative na isinusulong sa Kamara, sa House of Representatives. Doon nagsimula ang hakbang ng Maisog. And I was not even among the organizers of hakbang ng Maisog. I was just invited, probably because they've been reading my post and probably they have watched my interview in Ms. Cheryl Cosim's program sometime early January, I think second week of January of this year, 2024. At yung unang hakbang na Maisog na ginawa sa Davao ay last week of January. At walang pinag-uusapang politika noon. In fact, very, very conscious kami nung nagpapatuloy na yung hakbang na Maisog na lumalakas, dumarami ang umaanib at nakikisa sa advokasya na nananawagan ng transparency, accountability, peace and security. Hindi namin pinag-uusapan ng politika. Subalit hindi nga maiwasan na nung papasok na yung ngayon, yung buwan kasalukuyan, yung October, hindi mo maiwasan pag-usapan ng politika dahil ayan na nga, magpa-file na ng mga candidacy yung mga nais tumakbo. And up to the only until last week, October 5, Saturday lang ako nakapagpasya, Jojo, at sa ating mga kababayan na tumugon sa panawagan na higit pa ninyo yung mga overseas Filipino workers and migrants na aking nakaharap na sa Estados Unidos, sa Japan, dyan sa Hong Kong, sa Macau, at sa iba't ibang panig, yung iba via Zoom. Nung October 5 lang tayo nakapagpasya at sabi ko nga, tutugon ako sa hamon ng panahon at pagkakataon na pangunahan ang tunay na oposisyon. So, okay, meron bang epekto or meron bang impluensya dito si Tatay Digong? Kasi nakita naman ho namin na itinas niya ang kamay po ninyo prior to filing. Months back, nag-usap kami ni Pangulong Duterte. I think that was in Dumaguete, yung hakbang ng Maisog sa Dumaguete. Over lunch, nag-usap kami at tinanong niya kung ako'y may planong kumandidato. Sabi ko, Mr. President, wala po sa isipan ko. Sabi niya, sa tingin ko, kumandidato ka kung gusto mo. Sabi ko, pag-isipan ho natin. And then natapos kami doon dahil meron niya kaming rallying ginawa sa Dumaguete nung gabi. Nung hinarangan kami ng mga pison, ng mga truck ng basura, na talaga hindi kami pinayagan. Balit nagpatuloy pa rin yung ating rally sa Dumaguete, yung ating peace rally. At nung gabi, nung late dinner, magkatabi uli kami ni Pangulong Duterte, nabanggit niya uli. Sabi niya, pag-isipan mo.
Sabi ko, Mr. President, may magkikita pa naman ho tayo uli. Pag-isipan ko ho at pagmuni-munihan yung posibilidad na kumandidato sa nalalapit na halalan. At nasundan uli yan ng aming pag-uusap ng I think June 29 nung the day before the rally naman ng Hakbang ng Maisog sa Cebu. Nag-dinner uli kami ni Pangulong Duterte at natanong niya uli kung anong plano ko at sinabi nga niya na ako, Vic, tapos na ako, sa tingin ko, kung mandidato ka, tabangan kita. Meaning pala, Mr. President, salamat po sa kumpiyansa niyo sa aking kakayahan. Sige, huwag ako pag-usapan natin. Hindi natin maiwasan at of course, I told him I respect you immensely at yun nga, nag-uusap kami ng mga posibilidad na ako ay tutugon doon sa posibilidad na kumandidato. And nagpatuloy naman yung proseso namin sa Hakbang ng Maisog, and until no October 5 I think that was our final meeting on whether I am up to the challenge to take the leadership role dito sa Hakbang ng Maisog. And yun nga, nag-usap-usap kami nung mga kabahagi, yung core group ng Hakbang ng Maisog, at sinabi ko sa kanila, kung papasukin natin itong electoral process na ito, alam nating mabigat ang laban, but if all of you will say na all in tayo sa labang ito, kahit mabigat, tinatanggap ko ang inyong tiwala, tinatanggap ko ang inyong hamon at pamumunuan natin ang tunay na oposisyon. Yun ang prosesong pinagdaanan, Jojo. Okay. Maraming salamat sa pagtupad sa kagustuhan ng mga kababayan natin. But syempre hindi naman ganun kadali. In line with that, mahirap na desisyon. Yes. But in line with that, attorney, are you taking your chances? Like nung filing of candidacy, nakita natin na andun si Attorney Glenn Chong. And then tinanong si Attorney Glenn Chong, I think that was Ma'am Pam ang nagtanong sa kanya kung tatakbo siya o hindi. Basta someone asked Attorney Glenn Chong at ang sabi niya ay no, sabi niya, hindi ako tatakbo dahil wala akong tiwala sa eleksyon na ito. Alam ko ako yung pinakaunang biktima na dadaya nila. Are you taking your chance, attorney, na somehow meron tayong fair election? I understand yung sitwasyon ni Attorney Glenn because days before the filing, kami nag-usap din. At sinabi nga niya, kumandidato ka. Ako, bakit ikaw hindi ka kandidato? Sinabi naman niya, tama naman yung kanyang posisyon. Siya yung talagang advocate na wag pagkatiwalaan yung makina at hindi reliable yan, mandadaya lang yan. At sabi nga ni Attorney Glenn, look, para kung kinain lahat ng aking advokasya, kung sasali ako at yan pa rin ang magbibilang ng boto. But as for me, I believe kung magbibigkis-bigkis tayong mga Pilipino, kahit anong attempt or kahit anong actual na pandaraya ng mga nasa pamahalaan, hindi sila magtatagumpay kung lalabas at boboto ang higit na maraming mamamayang Pilipino. At kung ako ay kung sakasakaling pahihiramin ninyo ng inyong tiwala at mandato na maging kinatawan ninyo sa Senado. I think the machine can only do so much if they will use the machine and employ the cheat tactics. Sa tingin ko, it can only cheat up to a certain threshold or amount. But I think pag maglalabasan ang higit na mararaming matitinong Pilipino at pipili ng kanilang napupuso ang kandidato at halimbawa nga'y mapahiram ako ninyo ng inyong tiwala at mandato, sa tingin ko hindi tayo kayang talunin ng kahit anong pandaraya at makinang kanilang gagamitin. Tama po, tama. Attorney, ito kasi yung tawag nito, nung itinaas ni PRRD yung kamay ninyo, expected or maybe
expected na kayo po ay mahahanay sa PDP? Ano po yun? Kayo po ba ang nag-decide na maging independent? O inalok po ba kayo? Ano po yung process nun, attorney? Ako mismo ang nagdesisyon at ito naman ay sinangguni ko at ipinaalam kay Pangulong Duterte. At rinirespeto naman niya yung aking naging kadahilanan kung bakit mas nais ko na kumandidato bilang independent. At of course, ang aking kasama ay yung mga kagaya mong maiisog at yung hakbang ng maisog. At rinespeto naman niya ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Kasi meron kasi nag-uugnay na parang ano ba yan si attorney? Parang itinas yung kamay, ganito, tapos mas pipiliin pa niya na maging independent. Ano yun? Kasi may nagsabi, may nag-uugnay na kayo raw po ay parang pakawala daw ni Marcos Jr. para pumasok sa Maisog or pumasok sa Duterte. What's your take on that, attorney? Matagal na nilang intriga yan at kilala ko rin kung sino yung mga nagpapakalat niyan. Yan yung mga nagpipilit maging maisog, subalit naaamoy sila ng mga totoong maisog na iba yung kanilang layunin at agenda. Nang hindi makapasok, hindi nila ma-penetrate ang maisog at hindi nila mabitbit yung kanilang hindi mabubuting agenda, sinisira nila yung mga tao na nakapaloob sa maisog. At hindi na natin patulan yan, Joe, dahil malino naman dito sa aking libro. I'll take this opportunity, itong Kingmaker, the hard copy. Dito sa page 56, I believe, malino naman dito yung aking sinite, yung aking kinote na si Winston Churchill dito sa page 56. Okay. Ang sinabi dito, you will never reach your destination if you will stop and throw stones at every dog that barks at you. Para doon sa nagpapakalat ng paninirang yan, tagalugin ko para maintindihan nung itong dalawang taong ito para maintindihan ninyo. Tagalugin ko yung quote ni Winston Churchill. Ang sabi niya, kung para raw ako makapunta sa aking destinasyon para marating ko yung aking patutunguhan, wag na wag ko raw hintuan ang bawat asong ulol na kumakahol at nagbabantang mangagat sa akin dahil waste of time. At yan din ang dahilan kung bakit hindi ko pinapansin yung mga nagpapakalat at nagpapanirang yan. Mm-hmm. Okay. Attorney, totoo po ba na parang ang purpose nyo raw na para kasi ang dating daw hindi raw ayaw nyo raw pababain or pabagsakin or palitan si President Marcos Jr. Kaya yan daw ang parang lumalabas na kayo daw po ay parang pakawala or parang planted ng mga Marcoses. Kilala ko rin, alam ko naman na nagkakaintindihan tayo kung sino yung grupo at mga personalidad na tinutukoy mo at nagpapakalat niyan. Alam mo, Joe, yung mga nagpapakalat niyan, nagmumula yung kanilang bayad doon sa mga politikong ating kinokondena na nakaw ng pera ng taong bayan. At yung binabayad dito sa mga grupong to ay galing din sa nakaw. At ang ginagamit nilang pampakain sa kanilang sarili at inuwi sa kanilang pamilya at pinapakain sa kanilang mga mahal sa buhay ay galing din sa nakaw. At yung sinasabi nilang pakawala, ito na nga yung libro, andito na lahat. At linalabanan natin, itong nakikita naman natin yung namumuong diktadorya sa ilalim ni Bongbong Marcos at sinusundan yung yapak ng kanyang ama. At itong mga nagkokomentaryo na ganyan, nahawa na rin sila sa pagiging diktador, Joe, dahil gusto nila magsalita ako kaparehas ng pananalita nila. Hindi naman ako sila at hindi sila ako. I have my own way of expressing my honest dissent. I have my own way of expressing my disagreement to the many flawed and wrong policies of the Marcos administration. It's my way.
and they have their own way of criticizing me, of criticizing whoever they want to criticize, unfair or unfounded. And again, I may not agree with their style. I may not agree with what they say, but I shall defend it with my life, the right to say it. Hindi ko sila ise-censure, hindi ko sila ise-censor, at hindi ko rin sila didiktahan kung paano sabihin o ilabas ang kanilang opinion o hinaing o kritisismo laban kung kanino man. Okay. Last two question dito sa ano neto, no. May alam ba si PRRD sa nangyayaring chaos na nangyayari about dito sa in between? May alam ba si PRRD o wala? Alam ni PRRD, Pangulong Duterte, pero ang kanya, maayos ang hakbang ng maisog. May mga nagmamaisog-maisugan na sinasabing magulong maisog. Walang magulo sa maisog. Ang nanggugulo, yung hindi ma-penetrate, dala yung kanilang mga maling agenda sa hakbang ng maisog. But there is nothing wrong in Hakbang ng Maisog is a very, very strong organization, a strong social movement advocating for transparency, accountability, peace and security. And hindi natin sila pinapansin, Jo, dahil ang bansa natin ngayon ay nahaharap sa napakaraming higit na mahalaga, higit na seryosong mga problema at issues. At hindi sila kasali doon. Ito yung mga political noise lang itong mga ikinakalat na mga ito. It's just a waste of time to mind these people. It's a waste of time. You are not important, they are not relevant, and I'd rather use my productive time and energy na harapin yung mga problema ng bayan. Kagaya nung, alam mo rin ito, Jo, at yung ating mga kababayan. Alam ho ninyo, we all know what is at stake for the country in this midterm election. Pag hindi natin linabanan ang totoong kaaway, yung nasa Malacanang, itong Marcos administration, for the immediate term, pag hindi tayo nagbigkis-bigkis, pag hindi tayo nagsama-sama, ang mangyayari for the immediate term, yuyurakan nila ang karapatan ng 32 million Filipinos by impeaching the Vice President in the person of Vice President Inday Sara Duterte. Huwag natin itong hayaan, huwag natin itong payagan. Let us protect not Inday Sara Duterte. Siya lamang ang kasalukuyang Vice President and the manifestation of the office of the Vice President. Tingnan natin yung nasa likod ni Inday Sara Duterte. Let us protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, and democratically elected Inday Sara to be our Vice President. That is for the immediate term. For the midterm, if we will allow this current administration, they are looking at staying in power beyond the 6-year term or mandate. Huwag natin silang hayaan. Ito na nga yung diktadorya nakikita na natin yung paglalapastangan nila sa konstitusyon, sa karapatang pantao, yung karapatan ng religion, linalapastangan nila lahat yan. At pag hindi tayo nagsama-sama at hindi natin ito linabanan, talagang tuloy-tuloy itong diktadoryang to dahil hindi bababa sa pwesto ito. That is for the midterm, and we can see, and we will see, God forbid, Joe, a transitioning in the form of government from presidential to parliamentary. And when that happens, and it will happen if we will not oppose this Marcos administration, we will never see the end of a Marcos Romualdez Marcos rule in our country. Yan ang nakasalalay, yan ang nakataya ngayong midterm election. Kaya ako ay tumugon sa hamon ng Hakbang ng Maisog, kasama kayo, mga maiisog, na pamunuan ang tunay na oposisyon. Okay, last question dun sa issue na yun. Speaking of the book Kingmaker, ang sabi nila, pinagkakitaan daw ninyo yung librong yun. Ano po yung masasabi nyo? Pinagkakakitaan? Well, ito pong librong Kingmaker
ay bestseller na ito, Joe, dito sa biggest, I think, the biggest bookstore in the Philippines, in the country, yung Fully Book. At tinangkilik din ng napakaraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yes. Sold out dito. Joe, wala naman sigurong nakakahiya kung ako'y inaakusahan na nagbebenta ng aking sariling libro. Hindi nakakahiya at marangal naman na magbenta ka ng iyong bestseller na libro. Ang nakakahiya at walang dangal ay yung mga vloggers, yung mga commentary, yung mga social media personality na bayad na makapanira at manggulo sa hakbang ng maisog. Kilala natin kung sino sila, at yung kanilang perang iniuwi sa kanilang pamilya, ipinakakain sa kanilang mga mahal sa buhay, pati sa kanilang sarili, ay alam naman nilang galing sa nakaw at ninakaw ng mga politikong kanilang patron. Yun ang nakakahiya. Okay. Very well answered, Attorney. So anyway, tama naman po kayo na yung mga bagay na yan hindi natin pansinin kasi yung na-mention ninyo na problema sa election or pag-impeach kay VP, it's a bigger than these issues. But thank you pa rin sa pagsagot dito sa issue na to kasi marami din namang parang we are left open. Ano yung masasabi ka ni Attorney dito? But kaya nga inano natin na no holds bar kasi syempre ito baka hindi pwedeng matanong sa'yo pero sabi nyo nga okay. But I would like to clarify. Before you transition, ulitin ko lang Sige. I'm very confident kasi na nandoon ka sa libro yung aking tugon sa kanila. Nasa pahina 56 nga na yung I've even quoted the very able and famous iconic leader Winston Churchill na aking sinabi nga na if you're going to stop at every dog that barks at you and throw stones at them, you will never reach your destination. Ulitin ko bago tayo tuldukan ng isyong to, tatagalogin ko para maintindihan ng grupong ito, lalo na itong dalawang personalidad sa social media, baka hindi nila naiintindihan kasi yung English. Tagalogin ko, ang sabi ho ni Winston Churchill, kung nais mong magpunta at mapuntahan ang iyong paroroonan at ang iyong destinasyon, huwag mong pansinin at huwag mong tigilan at batuhin ang bawat asong ulol na kumakahol sa iyo at nagtatanggang kumagat sa iyo. Okay, at least translated na sa Tagalog, Attorney. Para maintindihan nila. Okay. Anyway, just to clarify, baka kasi sasabihin nila na hindi, baka ito usapan ng dalawa na ganito. Actually, ako po yung nag-reach out na ma-interview ko po kayo dahil napanood ko kaninang umaga yung ganong senaryo. Sabi ko, instead na ako na lang ang magsasagot, mas maigi na manggagaling mismo sa inyo yung sagot. And thank you for having the courage to ask me this, we call it elephant in the room. Ako talaga hindi ko, I'd rather use my energy and productive time dealing with the many things at hand and real issues. Hindi ito mga alingas-ngas lang na mga nasa gilid-gilid. Tama. Thank you pa rin sa pagsagot. So anyway, let's move on dito sa you running as senator. Paano naman, Attorney, pag sabihin na natin tapos na yung election ngayon, pinalad po kayong napasok, anong unang-una po ninyong gagawin sa opisina po ninyo? Ang lagi kong sinasabi, the alpha and the omega, ang simula at katapusan ng kalbaryo at problema nating mga Pilipino ay ang budget, ay ang government budget. Yan talaga ang simula. At kung ako ay formal at official na ninyong aplikante para maging senador, kung ako po ay inyong pahihiramin ng inyong tiwala at mandato, yan ang pangunahin sa akin. Itong ating war on corruption at ang ating advokasya on transparency, accountability, and good government and good governance. Bantayan natin, Joe at mga kababayan, yung budget ng Pilipinas. Kung paano ito binubuo, paano ito naipapasa, at kung paano ito ginagamit. Yung budget natin, nandyan nagsisimula lahat.
At dyan din natatapos ang lahat. Sapagkat ang problema natin, numero 1, dito sa Pilipinas, noon hanggang ngayon, number 1 ay korupsyon. Pangalawa, higit na korupsyon. Pangatlo, alamak na korupsyon. Kailangan nating harapin at tuldukan. At pag na-address natin itong problema sa budget, itong korupsyon sa budget, magagamit natin yung perang ating mapoprotektahan pabalik sa kaban ng bayan at doon magagamit sa serbisyong mararamdaman ng sambayan ng Pilipino na hindi lang malapit sa ating mga sikmura kundi tatagos sa ating sikmura. Kapag po kayo naluklok, attorney, I mean, okay, panalo na kayo, saan po kayo sasali? Sa minorya o sa mayorya? Kagaya ng aking binanggit nung ako'y nag-file ng kandidatura at binanggit ko rin sa iyo panimula ng inyong programa, aking tinanggap ang hamon na pangunahan at pamunuan ang tunay na oposisyon. At hindi naman tayo magiging obstructionist, Joe, o yung tatayo lang ng tatayo kahit wala na sa lugar para lang makabatikos. Tayo magiging we will give constructive criticisms. Basta't ang ginagawa ng pamahalaan, higit pa ng executive department, ay hindi sangayon doon sa ikabubuti ng higit na maraming Pilipino, lalaban tayo. I-expose natin sila at atin itutuwid yung kanilang mga maling patakaran. Kagaya uli ng paggamit ng ating budget. Lubog na tayo sa utang, Joe. Tonight, as you are interviewing me, bagsak uli ang halaga ng piso. 57.80 yata nagsara today. At ang ating utang nung 55 pesos to $1 ang palitan, bumaba noon di ba mga a week or 2 weeks ago, nasa 15.69 trillion pesos. Pero bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. So yung mga ating foreign debt o yung dollar-denominated loans natin or debt, aangat din yan kasi 57.80 yung palitan ngayon. So yung ating pagkakautang, higit kumulang siguro ay nasa 16 trillion pesos na. 16 trillion pesos utang ito, Joe, na babayaran mo, babayaran ko, babayaran ng lahat ng Pilipino, pati yung batang kasalukuyan palang pinapanganak ngayon, wala pang kamuang-muang, pag dinistribute mo yung 16 trillion pesos na yan, bawat Pilipino ay may utang, higit kumulang 139,000 pesos each. Ganun kalaki ang utang ng bawat Pilipino. Saan napupunta? Yung mga perang inuutang, nakikita naman natin kung paano nila gawing parang catwalk yung halls of Congress. Kanya-kanyang parada, mga mamahaling bag. Ang isang bag yatang pinaparada ron, yung Hermes. 1 million, 2 million, 3 million. Yung mga relo na Patek Philippe, 30 million. Alam mo, Joe, at alam ko, yung ang dami ko nakaharap dyan ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Yung 3 million, 5 million, pangarap na yan ng ordinaryong Pilipino na magkaroon in his or her lifetime. At maraming namatay na mga Pilipino ni hindi nakitaan ng perang 3 or 5 million sa kabila ng kanilang pagsusumikap kahit yung mga kababayan natin nag-abroad na. Samantalang itong mga tinatawag nating honorables at mga public servant, kung pumarada, 3 million, 5 million, bag pa lang yan. Wala pa yung sasakyan, wala pa yung mga mansyon. So yan ang ating babantayan, pangunahin. Ulitin ko, that is why ang sinasabi kong war on corruption, simulan natin sa pagbabantay ng ating budget. Because I believe the alpha and the omega of the problems of the Philippines and the Filipino people, yung budget na yan. Tanggalin mo yung budget, tingnan mo kung magsitakbuhan yung mga yan. Attorney, how do you keep it going, consistent from the time na nakita ka namin up to the day na you will be in the Senate? Kasi in the past, we had senatorial candidates na talagang kumbaga sobrang believe ang mga tao. But when the time came na nandun na sila sa Senado or sa Kongreso, ibang-iba doon sa pinakita nila dati nung una. So, kayo po, attorney, kasi lalo na sa Marcos administration ngayon, tila baga,
sorry for the word, medyo tumitiklop yung iba. Kayo po, Attorney, under Marcos administration, kung sakali po kayo pala rin, how do you keep it up na yung consistent nakita namin sa'yo ngayon up to being in the Senate? I will always side with the Filipino people. And sinabi ko ito sa aking maraming interview in the past, na nung nakikita ko na yung maling direksyon, sabi ko hindi ito yung ating commitment at covenant na nabuo sa sambayan ng Pilipino. At ngayon na naman, again, uulitin ko, dapat alam natin kung ano ang nakataya, anong nakasalalay at kung gaano kahalaga itong midterm election parating. Huwag natin silang hayaang magtagumpay. Ako ho ay nag-apply at aplikante na ninyong opisyal bilang senador at kung ako ay papahiramin uli ninyo ng mandato ninyo at pagkatiwalaan, aking hong ipagtatanggol ang 32 million Filipinos na tumangkilik lawfully, legally, and democratically sa Vice President sa katauhan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pagtatanggol natin yan sapagkat for the immediate term, paniwalaan ninyo ako, they will impeach Vice President Inday Sara Duterte. That's for the immediate term. At yan ang dapat nating labanan. Hindi ko pinoprotektahan si Vice President Inday Sara Duterte lamang. I have no authority to speak on her behalf. I am not even defending her because I do not have the authority or the personality. Pero tingnan ho ninyo, yung tao, yung maraming taong nasa likod ni Vice President Inday Sara Duterte, yan yung 32 million Filipinos na bumoto sa kanya. Yan ang ating ipagtatanggol. Yan ang ating ipaglalaban. Okay. So, Attorney, bukod sa kayo ay kandidato o kahit kayo ay kandidato, kayo rin naman po ay buboto rin po, di po ba? So, kung kayo rin ay buboto bilang voter, meron na ba kayong mga kandidato ngayon? Kung kumpleto yun, maaari mo bang ibahagi sa amin? O if you don't mind, kung hindi, kung less than 12 pa, okay lang po. At least meron kaming idea. Ang nakikita kong isa na magiging mahusay na katuwang, kung halimbawa ay tayo'y pala rin, si kaibigan ko rin ito, si Dante Marcoleta. Sa ngayon, yun pa lamang, I'm in the process of checking kung sino pa yung ating maaring iboto. Dahil kagaya ninyo, susuri din ako. At of course, I will endeavor to complete the 12. Kaya nga 12 yung ating iboboto dahil hindi ako naniniwala, Joe, doon sa single voting or junking. Kaya 24 ang ating senador dahil hindi kaya ng isang tao ang trabaho ng 24 na tao. It has to be competent. Kailangan yung mga kandidatong may vision, may integrity, at may competence. Yun ang ating piliin. Pero how do you deal how do you deal with it, Attorney? Kasi 24 po kayo dyan, kung sakali, paano pag yung mga batas na pangunahing batas na gusto mong isulong, panay kontra naman sila, ayaw nila dahil Vic Rodriguez yan . How do you deal with that, Attorney? Well, 24 kayo magde-decide. Gagawin natin yung ating trabaho. At ako sa tingin ko, now more than ever, ay mulat ang sambayan ng Pilipino, and with the advent of the new media, kayo yung new media, Joe, yung social media. Wala na yung traditional media, controlled ng administration yan. With the advent of the new media, in social media, kayo mga vloggers, malaking tulong yan na ma-persuade yung mga kokontra dahil lang sa ngalan ng makakontra. Tingnan natin kung ito na may papabor sa higit na maraming Pilipino at ikabubuti ng ating bansa. Sa tingin ko naman with the pressure from the public, makakabuo tayo ng alyansa, whether you're from the majority, minority, or independent, kung may papakita natin at may lalakad ng maayos na ito'y mabuti para sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa ating ekonomiya, sa ating peace and order, sa tingin ko yung mga petty differences, I think the senators will be more than ready to rise above petty or political differences. Okay.
Yan. So, anyway, with that, ayan, thank you very much. Pero last question na lang, ano ba yung masasabi nyo doon sa Quadcom, attorney? Yung ginagawa nilang Quadcom hearing? Yung hearing ng Quadcom or any body before in the House of Representatives or in the Senate, trabaho naman nila yan eh. Hindi natin sila pwedeng pigilan, hindi natin sila pwedeng turuan na kung ano yung dapat nilang dinggin at hindi dinggin. Subalit, dapat ito ay may pagkilala at pagrespeto sa ating saligang batas. At pag sinabi nating saligang batas, yung mga individual rights ng mga pinatatawag, sinusubpina o dili kaya ay iniimbita. Ako'y bilang abogado, alam mo, Joe, yung mga akusado sa criminal case, kung hindi naman mabigat ang ebidensya, kahit yan ay murder, hinahayaan at pinapayagang magpiyansa. Ang problema, naabuso na yung contempt power ng Kongreso na pag ikay na-cite in contempt, malala pa ito na ikay inakusahan o ikay kinasuhan ng isang criminal case na non-bailable dahil lalabas ka lamang kapag ka nakursunadahan ng komite na palayain ka. Pero hanggat hindi ka hindi maganda gising nila at hindi ka nakukursunadahan palayain, doon ka lang sa maliit na kwarto mo o di kaya ibababa ka pa sa city jail, whether sa correctional, sa women's correctional or the regular city jail. Hindi ka naman criminal, bakit ka isasama doon sa may mga kasong kriminal? Ang kaso mo lang. And there is also a decision by the Supreme Court related to yung mga pagsasite in contempt. Sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng ikaw ang maghuhusga kung evasive ba yung sagot ng isang tao o hindi, at hindi mo rin siya pwedeng ipigilan, i-invoke yung kanyang right against self-incrimination. Yun ang dapat pag-aralan mabuti ng mga, lalo na itong hopefully bagong set of legislators for both houses, the Senate and the House. Sana respetuhin yung mga karapatan ng mga ipinatatawag, yung mga sinubpinahan, yung inimbita, yung mga witness, at even, especially the resource person. Resource person yan, hindi naman akusado yan. Bandang huli, yung investigasyon papunta na sa kanila. At tila ang magiging ending noon, makakasuhan sila. Pagka ganun na, nag-shift din, Joe, yung karapatan ng nandoon. From a mere resource person at tila papunta ng akusasyon laban sa iyo, papasok na yung rights mo under para ka nang nasa custodial investigation. At pag nasa custodial investigation ka na, then you have the right to invoke right against self-incrimination at hindi pwedeng baliwalain yan. Dahil hindi kita pwedeng pigain magsalita. Kung sa tingin mo, at the end of the hearing, kakasuhan din kita. Di gagamitin ko lahat ng sinabi mo laban sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng right against self-incrimination at dapat respetuhin ng lahat ng tao, ng lahat ng magbabatas. Yung change of presidency ng United States into Trump, ano sa palagay ninyong epekto niyan sa atin, sa Pilipinas? Well, I hope it will be a good one in terms of easing the tension, the geopolitical tension. Especially itong proxy war na itinutulak tayo ng Estados Unidos into a proxy war laban sa ating higante at superpower na kapitbahay na China. I've said this many times nung ako'y bumibisita dyan sa inyo sa Hong Kong at kinakamusta ko kayo lahat ng ating kababayan dyan. Namimiss ko na rin ho kayo. Yung mga warmongers sa gobyernong ito, sa Marcos administration, nakakalimutan nila kung gaano karaming Pilipino nandyan sa Hong Kong at nandyan sa Macau at nandyan sa China. Nakakalimutan nila yan na pagka rumesbak ang bansang China, pwede kayo lahat palayasin dyan, iban kayo, pauwiin kayo dito sa Pilipinas. Paano kayo? Paano pamilya niyo? Paano hanap buhay ninyo? Paano kayo kikita? Diba? Hindi nila isinasang-alang-alang yung safety ninyo. Paano naman kung magalit ang host nation, yung China, dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa mainland China, at pag-initan kayo mga Pilipino? Kawawa naman kayo, hindi ba? Because may mga tao sa gobyerno na sinusunod yung maling naratibo
ng ating kaibigan at alyadong Amerikano na makipag-away tayo sa ating kapitbahay. Wala tayo sa posisyong makipagdigmaan sa China. We are too weak of a nation and too divided of a people to go to war against our superpower and giant neighbor China. Hindi tayo mananalo dyan. Ang solusyon talaga dyan is to de-escalate and diffuse the tension. Makipag-usap tayo. Yung iba sasabihin, kasi pro-China ka, kaya ka gusto mo makipag-usap. Dalawa lang naman ang pipili mo, Joe. Bilateral, diplomatic channel, or makipag-gera tayo. Pag nakipag-gera tayo, wala tayong panalo. Wala tayong kapanapanalo. Milyong-milyong Pilipino lang ang mamamatay pagka gumawa ng ganyang irresponsibleng desisyon. For now, let's admit it. We're too weak. Ating ekonomiya, ang ating militar, ang ating navy, we are too weak. So makipag-usap muna tayo. Diffuse and de-escalate. Yung sinabi ni President Marcos Jr. na tinanong siya kasi about doon sa sinabi ni VP Sara na hindi daw niya kaibigan si Marcos Jr. So ang sagot ni Marcos I may have been deceived, parang siya paraw yung niloko. Ano yung take niyo doon? Na masabi niyo alam mo, hindi mo masisisi si Vice President Sara Duterte makapagsalita ng ganon. Sapagkat yung pagsama niya at pag-oo niya na maging Vice Presidente on the premise na gagawa ng mabuti ang katulad ni Bongbong Marcos kung sakasakaling pala rin, pinalad niya. Ang nangyari, hinayaan niya yung kanyang mga alyado na siraan si Vice President Inday Sara Duterte, yurakan ng pagkatao, akusahan ng kung ano-ano na wala namang basehan at katotohanan dahil nga gusto nilang kontrolin ang gobyerno beyond the 6-year term na kung saan doon lamang sila hinalal ng Pilipino. Kaya uulitin ko, Joe, we all must understand and embrace what is at stake for our country in this midterm election. Let us join forces, pigilan natin ito, ang aking war on corruption, samahan ninyo ko, itong ating lakbay tungo sa good governance, at itong ating layunin na may pagtanggol ang 32 million Filipinos. Napilit nilang yuyurakan at i-disenfranchise sa pamamagitan ng pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. Huwag natin itong pahintulutan, labanan natin. Dadalo daw si Tatay Digong kay House man yan o sa Senate yan kung siya ay iimbitahan. Pero kung ikaw, attorney, ang masusunod, ano yung mas gusto nyo? Dadalo o hindi? Bakit? Ako tingin ko basta fair ang treatment at hindi aabusuhin yung sinasabi nga nating kapangyarihan ng komite, kagaya ng pa-contempt, kayang-kaya ni Pangulong Duterte ipaliwanag yung kanyang kung sumisentro sila sa war on drugs. Kayang-kayang ipaliwanag ni Pangulong Duterte yan, Joe. At kagaya rin ng aking nasabi, huwag tayong magpaka-ipokrito. Lahat tayo, Joe, lahat ng Pilipino, basta't matino ka, lahat ng pamamahay, lahat ng magulang, meron tayong mga personal na war on drugs. Sa bawat bahay natin, sa bawat pamilyang Pilipino, may kanya-kanya po tayong war on drugs. Huwag tayong magsinungaling, huwag tayong maging ipokrito. Halimbawa, yung ikaw ay may tahanan, tatanggap ka ba na nag-a-apply na maging kasambahay mo kung alam mong ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga? Hindi ba't hindi? Hihingan mo ng medical clearance, kinakailangan negative ka sa drug use or substance abuse. Dahil kapag ikay nag-positive, hindi mo kukunin yan. Bakit? Delikado. Malalagay sa peligro ang pamilya mo. Hindi ba't war on drugs yun? Kinakalaban mo yung mga involved sa drugs. Palawigin natin sa ating mga eskwelahan, mapapubliko o pribado. Hindi ba't meron din ho tayong war on drugs sa school? Whether yan ay elementary at high school, I know this for a fact. Dahil yung aking mga anak from time to time sa kanilang eskwelahan nagkakaroon ng random drug testing.
Mga bata ito, Joe, minor de Yes, edad. yes. Hindi ako nagagalit, natutuwa ako. Bakit? Because the school is making sure na walang adik sa eskwelahan. At ako na may natutuwa na walang kaklase o magiging kaibigang adik ang aking mga anak. Lumapalawigin pa natin ito dun sa mga uring manggagawa, sa ating mga kaibigang manggagawa, sa rank and file, sa lahat. Hindi ba't bago ka ma-employ, security guard, waiter, executive ng kumpanya, hihingan ka rin ng medical certificate na nagpapatunay din na ikaw ay hindi pasok o involved sa droga. Kaya lahat tayo, mula sa basic unit of our institution, yung ating family, of our society, yung family, meron tayong war on drugs. Huwag tayong magbulag-bulagan, huwag tayong maging ipokrito. Lahat tayo ay kasali dyan sa war on drugs. Tama. Ano yun? Ayon doon sa Okta research, 38%, if I'm not mistaken, 38% daw ang pro-Marcos at 16 or 15% na daw sa Duterte. Ano po yung masasabi nyo doon, attorney? Kasi may tendency na baka kayo nga hindi ilagay doon sa survey nila or sa ratings. What's your take there, attorney? Unang-una, hindi na tayo naniniwala sa mga survey na ganyan, Joe. Dahil alam naman natin, pag hindi pabor ang resulta sa administrasyon, minamasahe din naman nila yung figura o yung resulta. Ngayon, sinasabi nila na pababa ang influence ni Pangulong Duterte at humihina ang Duterte brand. Ang sagot ko lang dyan, hindi naman mangyayari ito. Pero imposible ito. But sabihin ko lang, just to be emphatic, kahit ako na lang ang matira, kaisa-isa sa tabi ni Pangulong Duterte, hindi magbabago ang aking paniniwala at respeto kay Pangulong Duterte. Hindi ko iiwan ang taong yan. Dahil meron siyang mabuting puso para sa Pilipino at mahal niya ang Pilipinas at mahal niya ang Pilipino. Okay. Bilang bilang mga voters at kung meron man kayong ipapayo sa mga voters, ano po yung maaari nyong ibahagi na basihan ng mga tao kung sino ang iboboto nila? I think, Joe, with all respect to you and with all humility, hindi siguro ako ang dapat ang magbigay ng ganyang criteria o ang sumukat dahil ako rin ho ay isang aplikante para senador ninyo at nagpapasuri din sa inyo. Ang akin lang, tingnan lang ho natin na kinakailangan yung merong tunay na pagmamahal sa ating bansa, yung tunay na may pagmamahal sa mga Pilipino. Wag ho natin, ulitin ko, this may not squarely answer your question, but let me just answer you this way. We must all understand, even as candidates must understand the importance and what is at stake for the country in this coming midterm election. Ulitin ko, for the immediate term, pag hindi tayo nagsama-sama at hindi natin linabanan itong diktadorya ni Bongbong Marcos, for the immediate term, they will impeach Vice President Inday Sara Duterte. And I'm not running and hoping to win at pinahirimin ninyo ng inyong mandato to protect Inday Sara Duterte. No, nagkataon lang siya ang ating Vice President. Pero tingnan natin kung sino ang nasa likod ni Vice President Inday Sara Duterte. Yun ang ating protektahan. Let us protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, constitutionally, and democratically elected her into office. Yun ang gusto nilang lapastanganin. And for the long term, for their midterm rather, ang gusto nila ay palitan ang anyo ng ating gobyerno from presidential to parliamentary. Hindi dahil sa sinasabi nilang economic provision. Hindi totoo yan. Kabulaanan at kasinungalingan yan. They want to transition from presidential to parliamentary so that they will stay beyond their 6-year term kung saan natin sila hinalal. Huwag tayong pumayag. And for the long term, uubusin nila ang pera nating mga Pilipino and we will never see the end of Marcos Romualdez Marcos rule in our country.
wag ho tayong pumayag. And this, you must understand, ito ho ang nakataya sa nalalapit na midterm election. Meron kasing isang senatorial aspirant na interview, I think that was last week or a few days ago. Tinanong siya kung meron ka bang naisip na specific na batas na ipapanukala mo pag ikaw ay nanalo? Ang sagot niya wala pa daw siyang naisip. Pag nandun na raw siya, saka siya mag-iisip kung kasi hindi pa naman daw siya nananalo. Kayo po, attorney, meron po ba kayong any specific, maybe 2 to 3 specific batas na naisip nyo? Number 1 is the budget. Dahil taunan yan yung ating GAA, yung General Appropriations Act. Bantayan natin. From NEP, yung proposal ng Pangulo ang nagpo-propose, galing sa executive yan At yan yung pinabalangkas sa Kongreso. Kinakailangan na iintindihan ng mga nais maging mambabatas ang ating budget process. Bantayan natin sa proseso pa lamang ng pagbuo at pagpasa ng ating GAA, yung GAA, yung General Appropriations Act. Bantayan natin yung budget. Paano natin babantayan? Tingnan natin. Walang insertions. Wala yung unprogrammed appropriation. Yung unprogrammed appropriations, mga kababayan, yan ho yung bagong anyo. Yung bagong pangalan ng pork barrel funds ng kongresista at senador. Ito rin yung bagong anyo ng PDAF na makailang ulit ng sinabi ng ating Korte Suprema na ito ay illegal, unlawful, unconstitutional. Again, ang problema nating mga Pilipino, the alpha and the omega ng ating mga problema, ang simula't dulo nito ay ang pagbuo ng budget, pagbalangkas sa budget, at paggamit sa budget. So unahin natin yung batas na yan. Every year pinapasa yan. And one area that I am looking at, yung sinasabi nating problema sa malnutrition and poverty. Dahil stunted growth ng mga Pilipino ngayon dahil kulang nga sa nutrition. Tinitingnan ko lang. At ito'y nababalangkas na rin pero hindi nabibigyan ng maraming oras at panahon. At walang karampatang panukala. Yung batas na ipinasa ni dating senador na naging Pangulo rin, Senator Joseph Erap Estrada, way back in 1992, yung creation of the Philippine Carabao Commission. Kung matatandaan mo, pinagtatawanan siya dyan Nagpasa ng tungkol sa Carabao. At ang sinasabi noon, ang purpose ng Philippine Carabao Commission or the law creating the Philippine Carabao Commission ay para paramihin, to propagate itong ating mga kalabaw. Tinatawanan siya ron. This was 1992. Today is already 2024 and 32 years after. Alam mo ba sa bilyong pisong ibinuhos ng gobyerno, DA ibinaba sa PCC, yung Philippine Carabao Commission, imbis na dumami ang ating mga kalabaw, ito ay bumaba na sa halos 2.7 million na lamang ang kanilang populasyon. O ano naman ngayon kung maubos ang kalabaw? Hindi ho yun ang tanong Bilyong-bilyong piso inuubos. Pero paliit ng paliit yung populasyon ng ating kalabaw. At yung kalabaw, ang pangunahing source sana ng nutrition, yung gatas ng kalabaw. So, alam po ninyo mga kababayan, sa aking pagbabasa at pagre-research, yung ating annual dairy production ay only 1% of our annual dairy needs. Yung ating taunang pangangailangan sa gatas, sa 100%, ang naipoproduce lang natin ay 1%. Yung 99% ay imported. Nakakapagtaka pa ba kung bakit nagiging bansot ang mga Pilipino, kung bakit kulang sa nutrisyon yung mga kabataan, sapagkat babalik tayo again, the alpha and the omega of our problem is the budget. Babalik ka sa budget. Paano nila inutilize yung bilyong piso for the past 32 years? Paliit ng paliit yung populasyon ng ating kalabaw. At higit mas paliit yung species o yung uri ng kalabaw na pwede mong gamitin yung gatas. Around 20,000 na lang yata yan, Joe.
20,000 yung pwede mong gamitin for dairy production. And yet, billions of pesos have been spent from the time the law was enacted in 1992. Thank you to then Senator Joseph Erap Estrada. Subalit, wala hong nangyayari. At ang ating daily, or rather, annual dairy production, 1% pa rin. 99% imported. Hindi nga kaya ng mga kababayan natin bumili ng gatas eh. Yun ang atin dapat tutukan. Ito yung mga ilan lamang sa mga legislative, I will not say agenda because I have yet to be elected at hindi pa rin naman ako napapahiram ng mandato ninyo. But legislative ideas that I have in mind na silipin natin. And of course, gamitin natin yung oversight powers ng Senado at ng mga senador na silipin yung mga ahensya na underperforming, worse, non-performing pagdating dyan sa budget utilization. Ulitin ko, the alpha and the omega of the many ills of the country is the budget. Everything starts and ends with bantayan natin yung budget. Labanan natin yung corruption. And I'm inviting all of you because corruption, ito po'y usapin na tago sa ating sikmura. Alina, samahan po ninyo ako dito sa ating war on corruption. Okay. Kuha lang ako ng katanungan mula sa ating viewers, attorney. Ito, merong tanong si Dimi Debbie. Sabi niya, pakitanong po if papalarin si Attorney Vic kung ilalabas niya resibo niya ng MOOE if maging senador siya. Will he open his books? Pangunahin din yan, Joe. Kung makabuo tayo at pinalad, halimbawa tayo pinahiram niyo ng inyong mandato at tayo naging senador po ninyo, at makabuo tayo ng enough number ng alyansa, atin pong isusulong yung pagbasura sa resolution number 10. Yung resolution number 10, ito po yung liquidation by mere certification. Huwag natin tutulan yan, huwag natin itolerate yan, at huwag na natin hayaang magpatuloy. Dahil ito uli, babalik tayo Diyos sa budget sa budget. Kaya ako talaga, paunahin sa akin, itong budget, bantayan natin. Itong ibasura natin yung resolution number 10 na ang pagliliquidate lamang ng mga head of office, even the legislators, sasabihin mo lang, halimbawa, itong 300 million pesos na ito ay ginastos ko sa ganito, pirma, tapos na yun. Hindi ka na hanapan ng resibo. Hindi ka na hanapan ng documentation. Hindi ba't malalang problema yan? Hindi yan yung in accord with the Commission on Audit, Accounting Rules and Regulation and the liquidation process. Yan, lalabanan natin yan. Ito, tanong ni Chris TV PH, sang-ayon ba kayo sa death penalty? Meron tayong death penalty, suspended lang. Dahil nga, di ba, nung huli natin, the last execution, I think, yung kay Leo Echegaray. He was the first and only executed person, felon na executed. Tapos yung sinuspindi. So, nandiyan yan. And I think it will all depend on the policy of the executive. Dahil doon sa executive department yan, kung anong polisiya nila, dahil sila yung magpapatupad ng mga batas. How about sa divorce, attorney? Hindi ako sang-ayon sa divorce dahil deklarado naman yan, Diyos, sa ating saligang batas. Sa hakbang ng maisog, we have been advocating for the government to respect and uphold the Constitution and for us Filipinos to protect and defend the Constitution. At pag sinabi nating protect and defend and respect and uphold the Constitution, naka-declare kasi yan sa, I think, if I am not mistaken, Article 2, Section 13 or Section 12 of the Constitution. Yung pagrespeto at pagkilala sa pamilya bilang pangunahing institusyon ng ating lipunan shall be recognized, shall be respected, and shall be inviolable. So mahirap mong basta isulong yung divorce bill na yan. And besides, meron tayong annulment, meron din tayong legal separation. Yung dalawang pamamaraan na tapusin yung marriage or union ng hindi nagkakasundong mag-asawa.
Bakit pa natin dadagdagan yung divorce? Apparently, the primary reason dahil daw mahal ang annulment at sinasabi nilang mas magiging mura ang divorce. Ulitin ko, it's a declared state principle and policy na mahalaga ang pamilya at yan ay kinikilala at pinoprotektahan ng Estado. Natural, hindi dapat basta-basta ang pag-dissolve sa isang family or union ng lalaki at babae bilang mag-asawa dahil pinoprotektahan niya sila ng Estado. So kung magiging tedious yung proseso, kung magiging masalimuot at kung medyo hindi ito madali, bay marapat lamang dahil deklaradong polisiya at prinsipyo ng Estado na protektahan ang bawat pamilya at kinikilala ang kahalagahan ng kada pamilya. Okay, last question from the viewer. Sabi ni Biggs, Attorney Vic, ano masasabi niyo po at walang malinaw na kasagutan kung saan na yung 5,500 flood control? That is why, uli, sinasabi ko sa inyo, sa aking pagtanggap ng hamon na pamunuan, ang tunay na oposisyon kasama kayong mga maiisog at akbang maiisog, hinahanap natin, babalik tayo, Joe, sa budget. Suriin natin, pag pinagbigyan po ninyo ako ng inyong mandato, pahiramin ninyo ng inyong mandato, yan ang una kong gagawin. Pag tayo po ay napunta sa Senado, susuriin natin yung budget na yan. Dahil yung 5,500 flood control programs, Joe, lagyan natin ng halaga. At yan ay nandyan din, may sasambulat yan sa record ng GAA for the past 2 years. Just the first 2 years of this Marcos administration ni Bongbong Marcos, around 500 billion pesos daw ang kanilang ibinuhos at ginastos dyan sa flood control programs. Nasaan? Kada umulan ng malakas, baha. Pagka merong bagyong malakas-lakas, baha. Pag yung bagyo sinabayan ni habagat, baha. Anong nangyayari? Paralisado ang kung di man malaking bahagi ng Metro Manila, buong Metro Manila. At pag paralisado ang buong Metro Manila, suspendido ang eskwela, pribado, pampubliko. Suspendido ang trabaho, pribado at pampubliko. Walang negosyo. Just imagine, apakalaking kabawasan ito sa ating mahinang ekonomiya, titigil mo pa. Bakit? Nauuwi uli sa korupsyon at higit na talamak na korupsyon. Kaya hinahanap natin nasaan yung 500 billion pesos flood control funds at nasaan yung 5,500 flood control programs. Sabihin ninyo ng pamahalaan ni Bongbong Marcos, sino-sinong mambabatas ang nakatanggap ng dyan sa perang yan. Anong probinsya, syudad o lalawigan ito linagay? Magkakano ang linagay ninyo? At sino-sino yung mga kontratistang nakinabang? Kinakailangan ipakita nila yan para atin silang singilin nasaan ang pera ng mga Pilipino.